Okay, good afternoon class. Kumusta? May mga inaantok ko ba? Pero before we start, let me check the attendance. Sino ang absent? Wala? Very good. But before we continue, let us pray. Our Father in heaven, we thank God sa pagkatawang ito, Panginoon. Kami po'y nakadalo, kami nakapagtipon-tipon upang mag-aral, Panginoon, ang pagkatawang topics sa hapon na ito. Pagpalain daw ang mga students at ang iyong lingkod upang kami po ay matuto at masabuhay namin ang bawat aksyon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, sino po sa inyo dito ang nakakaalala sa ating lesson kahapon? Let's make a short review. If you remember, we were studying ang patungkol sa pamilya. And we learned that family is an institution. Ang pamilya po pala ay isang institution. Now, ngayong hapon na ito, ating pagpatuloy ang ating pag-aaral patungkol sa pamilya. And our main topic for this afternoon, kung ating mababasa ang misyon ng pamilya. Kung kahapon, ang ating first lesson ay tumutukoy sa pamilya bilang institusyon. Ngayon naman, ang pamilya pala ay may misyon. Ano po pala ang first mission, second mission, or third mission ng pamilya? Ang pamilya po ay may mission. Kung kayo ay pamilya, meron po kayong mga layunin, mga dapat gawin. Ang misyon ng pamilya. Ito po ang ating lesson 2 ngayon. The first mission, ang unang misyon ng pamilya, mga kapatid, ay ang pagbibigay ng edukasyon. So, ang pagbibigay ng edukasyon ang isa sa pangunahing misyon ng pamilya. Ito po ay karapatan ng bawat pamilya, ng ama, ng ina, at ng mga anak na magkaroon ng magandang edukasyon. Sapagkat napakahalaga na matuto tayo, mga kapatid, mga kabataan, mga anak, ng tamang pakikitungo sa kapwa, tamang asal. Ano ba ang hustisya? Ano ba ang kasaad sa ating institusyon? Ano ba ang ating mga karapatan bilang mga Pilipino, bilang mga tao, bilang mga mamamayan? So, ang edukasyon ay napakahalaga sa atin. At ito ang dapat na pagtuunang pansin ng pamilya. Na ang mga kabataan ay marunong magbasa, marunong magsulat, at marunong magbilang. At hindi lang yan, marunong din makaunawa, lalo na ang mga mahirap na bagay. Ito kasi yung sa ating kasaysayan, mga kabataan, ito ang dahilan kung bakit maraming mga Pilipino, kung kung karamihan ng mga nanonood ay pinag-aapi. So we should use the term, sila po ay sila po ay pinalikusta.
Doon hindi maganda mag-alipusta ng walang pinag-aralan. Pero karamihan sa mga tao ay nang-alipusta, lalo na sa mga taong walang pinag-aralan. Kaya, if you are planning in the future, kung kayo ay bumuo ng pamilya, kayo po ay dapat siguruhin natin na ang bawat isa ay makakatamo ng edukasyon, makakagamit ng kanilang karapatan na makapag-aral. Ang pangalawa, mga kabataan, ang pangalawang misyon ng pamilya ay hindi lang po pagbibigay ng edukasyon, kundi paggabay sa mabuting pagpapasya. Sabihin, kailangan ng pamilya na gabayan ang bawat isa, lalo na po ang mga anak, sa kanilang decision making sa kanilang buhay. Kaya kailangan gabayan ng mga magulang ang mga anak kung ano ang kanilang gusto maging sa hinaharap. Doon may mga magulang na nagpapasya kung ano ba talaga ang puso, ano ba ang pagkatao at kailangan maging. Pero ang the best way is to guide, not just to enforce, hindi to force, but to guide ang mga bata para magkaroon ng magandang pagpipili, pagpapasya. At sa huli, pag maganda ang kanyang pagpapasya, pag mabuti ang kanyang pagpapasya, maganda ang kanilang desisyon sa buhay nila. Ito'y magbubunga ng walang mga panghihinayang. Kaya maraming mga kabataan, maraming mga magulang nangihinayang sapagkat nung una ay mali ang kanilang desisyon. Simula ngayon mga kapatid, mga kabataan, mga anak, dapat natin siguruhin na tama ang ating desisyon na pinipili. At ito'y nagsisimula sa tahanan. Gusto mo maging doktor, gusto mo maging nurse, gusto mo maging guro. It depends, or it matters of choice. At mangyayari naman yun sa tamang o wastong gabay ng mga nakakatanda. So as a grade 8 student, kailangan nyo rin matutunan kung gaano ka-importante ang paggawa ng desisyon sa buhay. Then last thing, ang pangatlong misyon ng pamilya ay ang paghubog ng pananampalataya. Sabihin nito ay dapat ang pamilya ay nagtutulungan na mailapit ang bawat isa sa paanan ng Panginoon. Kung magkaroon ng idea kung gaano kabuti ang Panginoon, kung gaano kapapagmahal ang Panginoon, ano-ano ba ang turo ng Panginoon para ito'y mag-reflect, magbunga ng isang magandang tao o mahusay na pinuno o maka-Diyos na citizen sa ating bayan. Kaya maraming corrupt, kaya maraming mga buhaya sa ating lipunan dahil mali po ang gabay nila, dahil hindi po nila pinagdidiinan kung ano ba talaga ang pinuputos ng Panginoon. Napakahalaga mga kapatid na merong 10 utos tayo na pinangahawakan sapagkat ang sabi ng isang pastor,
Kung walang 10 utos, ang mundo ay magkagulo. Kaya mga kapatid, nawa ang idea, anuman po ang ating relihiyon, ay dapat makitaan tayo na meron tayong Diyos na sinasalita. Meron tayong Diyos na pinanampalatayanan. Again, let's have a recap, mga kapatid, yung mga anak. Ito yung ating topic, ang misyon ng pamilya. Ang misyon ng pamilya ay ang pagbibigay ng edukasyon, ang paggabay sa pagpapasya at paghubog sa pananampalataya. Diba? Mag-umpisa sa ating mga sarili, sa ating pamilya, ang pagganap sa misyon na ito. Meron mo kayong mga tanong? Okay, for our quiz, get a piece of paper, 1/4. Isulat sa isang paragraph kung paano mo ba ma-i-apply o maisasagawa ang misyon na ito. Okay, isulat sa paragraph paano mo ba maisasagawa ang misyon na ito. And after a few minutes, bigyan kayo ng mga 20 minutes siguro, let's say 15 minutes para matapos ang isang paragraph. Gandaan nyo at isa-isa nyo basahin sa harap. Pwede ba yun? Nawa, tayo ay magiging. Okay, cast your papers in front. Okay, we're done for our topic for this afternoon. Tapos na tayo mga kabataan, mga anak. Before tayo magtapos, tayo manalangin. Our Father in heaven, Lord, I pray, nabayan niyo po ang mga kabataan ito na sila po'y lumago, sila po'y magkaroon ng pagpapasya, na sila po ay gaganap ng mga misyon bilang pamilya. Maraming salamat sa iyong pagpili, sa gabay sa akin at papangalan mo. Amen. Goodbye mga bata. Pag-ingat kayo sa pag-uwi.